Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-backyard. Nandito tayo ngayon sa kwarto ko dito gumagawa ng mga incubator na binibenta ko. So ngayon nakagawa na tayo ng isa. Ayan mga ka-backyard, oh. Nabutasan na natin sa itaas at nalagyan na rin ng tray sa ilalim. So ganyan yung itsura niya mga ka-backyard, yung ating ibinibentang incubator. So sa mga nakapila, naka-line up kasi kayo, no? Kaya medyo natatagalan dahil ako lang mag-isa. So, ngayon, kalimutan ko pong bumili ng bisagra kanina. Kaya hindi ko pa magagawa yan. Pero nalagay ko na itong thermostat niya. So, ito yung thermostat mga ka-backyard. Then, halagyan ko lang muna siya ng glue sa likod, no? Sasaksak ko lang muna para malagyan natin ng glue. So, napakasimple lang na incubator natin mga ka-backyard. Kung tutuusin nyo, no? Ayan lang siya. Ayan na itsura niya. Kung sa ilalim, pwede kayong maglagay ng sisiw na bagong pisa at yung tubig natin. Sa iba kasi, ang nangyayari or ang setup nila ay yung itlog at yung lalagyan po ng tubig ay magkadikit na. So, ang pwedeng mangyari doon mga ka-backyard, pag may napisang sisiw, which is nangyari na sa akin yun before nung ako ay gumagawa pa lang ng incubator, bagong-bago pa lang, ay nalulunod po yung sisiw na napipisa. Dahil pagkapisa nila sa shell, marunong na silang tumalon-talon, so tatalunan nila yung tubig na nilagay natin. At ang nangyayari, nalulunod sila. So, itong ginawa natin, sa mga ibang gumagawa na incubator, mga ka-backyard na gano'n ng setup, hindi na nila kino-consider kung malunod man yung sisiw na pinaghirapan yung ilagay dyan ng 18 days o kung hindi man, no? So, tayo nilalagay natin sa ilalim. Dito po, sa ilalim. So, kahit na anumang gawin ng sisiw dyan, malaglag man siya dito sa pagka may space dito mga ka-backyard, no, na once na pisa yung sisiw, ang nangyayari pagka kaya na nila, tumatalon sila din, napupunta sila sa ilalim. So kahit napunta sila sa ilalim, masyado na mataas yung lalagyan ng tubig natin, hindi na nila kayang talunin. So ito, lalagyan ko po ng glue. Ayan. Para hindi matulak yung ating thermostat, no? Yung thermostat mga ka-backyard, may mga nagtatanong kung kung anong brand ng thermostat ang ginagamit natin. So itong brand na to mga ka-backyard, ito yung DMW 3001, no? 3001. Ayan siya. So, madaming klase ng ganito mga ka-backyard kayong makikita sa online. So, makikita nyo na lang yung ratings. Titingin na lang kayo sa ratings kung gaano. So, magbe-base na lang po kayo sa ratings kung maganda ba yung item or hindi. So, the more na mas mahal yung thermostat, mas maganda mga ka-backyard, no? Kasi dun sa mumurahin, syempre, afford ng lahat. Pero hindi ganon yung quality. So tayo, pinipili natin kahit na mahal, at least alam natin yung quality. So gilid-gilid lang po nilalagyan ko, no. Ayan. Mga ka-backyard, ganyan. Tapos papatuyuin ko lang para mamaya pwede ko na siya ilagay dito. So, napakasimple lang ng incubator natin mga ka-backyard. Sa iba, nagtataka sila yung iba na pag nakikita nila yung incubator natin, bakit daw po walang fan? So, unang-una po sa lahat mga ka-backyard, pag ang inyong incubator ay iisa lang ang layer, ay hindi nyo na po kailangan ng fan mga ka-backyard, no? Dahil yung fan, nagdadagdag yan ng humidity at ng init sa loob ng incubator. So, ang nangyayari dyan, kapag may fan, mabilis siyang uminit at
matagal siyang mamatay. So, ganun din, no? Hindi natin na kontrolado yung humidity sa loob. So, wala rin tayong humidity controller or sensor. Ang isa sa sekreto dyan mga kabakerd, para hindi lang malunod ng ating mga sisiw, kapag nahahatch na ay huwag natin laging binubuksan-buksan. So, kahit wala kang humidity controller or humidity sensor mga kabakerd, kung tayo ay responsable sa ating mga sinasalang, no, hindi natin binubuksan-buksan, hindi natin iniilaw-ilawan ng madalas, mapipisayan ng successful. Pero kung tayo ay kahit kompleto dyan yung mga thermometer, mga reader na iba't ibang klase na na nakakalibrate yung ating incubator, bali wala lang din yun mga kabakerd. Napakasimple lang mga kabakerd, no? 2 beses ikutin sa isang araw. Ako ginagawa ko 9 PM saka 9 AM. Kaya yung ating mga sisiw ay successful na na-hatch. So, ganyan. Mamaya papakita ko po sa inyo, meron na naman tayong na-hatch doon sa ating incubator. So, ganito. Bukas may gagawin na naman po akong isa. Ayan siya. Tapos ito, lalagyan ko siya ng salamin dito mga kabakerd. Hindi pa natin nakakat. So, salamin. Ganyan. So, kung kayo po ay gagawa ng sarili nyong incubator mga kabakerd, simplihan nyo lang. So, tip ko lang sa inyo mga kabakerd, pagka gusto nyo gumawa ng incubator, ay simplihan nyo lang po, no? Dahil ang mga bagay na simple mga kabakerd, mas madaling maintindihan, no? Hindi komplikado. Dahil kung yan, marami na siyang itche-buretche dyan sa loob, mas malilito tayo. Pero, isa lang tatanda natin kapag mag-incubate tayo ng itlog, dahan-dahan lang natin ikutin. Then, kapag may mahahatch na, huwag na natin madalas siyang bubuksan. So, ganun lang kasimple mga kabakerd. Walang perfectong incubator, no? Nag-i-incubate yan ng itlog. So, sa mga naniniwala dun sa mga technique na ginagawa natin, no? Maraming salamat sa inyong lahat. At dun sa mga hindi, ay hindi naman natin sila pinipilit na maniwala dun sa mga sinasabi natin. So, ganyan. Tayo ay nagsishare lang naman ng experience about sa pag-i-incubate ng itlog. So, sa mga gustong maniwala at gustong gumaya, open lang naman mga kabakerd at hindi ko naman kayo ipapahamak. So, ganyan din. Papakita ko na sa inyo yung mga nahahatch natin dun sa ating maduming incubator, no? So, ayan. Pakita ko lang sa inyo mga kabakerd. So, ayan mga kabakerd. Andito tayo ngayon sa likuran. Papakita ko lang sa inyo yung ating mga napipisang mga sisiw doon sa ating incubator. So, dahil parami na ng parami yung mga nakakanood sa ating incubator mga kabakerd, kung ano-anong ginagawa natin sa mga sisiw, madami din yung mga hindi naniniwala or na mga natatawa sa ginagawa natin. So, sa akin lang ay ako lang naman po ay nag-share lang ng kaunting idea, no? Gusto ko lang din makatulong. So, nasa sa inyo po yan kung kayo ay maniniwala or hindi. So, yan na yung kaninang pinakita ko sa inyo mga kabakerd na mga sisiw natin na pinagbubutas ko, no? No, ngayon ay nakalabas na sila. Ayan. Meron tayo ditong abnormal na sisiw mga kabakerd. Ayan. Wala siyang isang mata. Wala siyang isang mata mga kabakerd at ganyan yung kanyang muka, no? So, first time natin magkaroon ng ganyan. So, nagkakaroon talaga ng, may mga lumalabas talagang ganyan mga kabakerd once in a blue moon. So, yan, as long as gusto niyang kumain or gusto niya mabuhay, bubuhayin natin siya. So, ito naman, ito na yung mga sisiw natin. Lagyan na natin dito sa ilalim. Ayan. 4, 5, no?
So meron na tayong 5 dito. At yung isa yung abnormal. And then ito mga kabakerd, tignan nyo po. Gusto niya nang lumabas. Ginagawa natin dyan mga kabakerd ay ilalabas na talaga natin siya. Ganyan lang para maibsan yung paghihirap niya lumabas sa shell. So ayan, mga pinagbubutas ko kanina. Hindi pa nila kayang lumabas. Hayaan lang muna natin kasi may dugo pa sila. Or fresh pa yung kanilang ano. Ay, ito hindi na. Ito. Pag tuyo ng ganyan mga kabakerd, ibig sabihin yan, kailangan niya na ng tulong, no? Pag tuyo na at wala na siyang ugat na nakikita nyo or dugo at hindi niya kayang lumabas mag-isa, tulungan nyo na po. Pero dahan-dahan lang mga kabakerd para ano. Ayan. Maniwala po kayo, gusto niya nang lumabas yan pero hindi lang siya makalabas. Ngayon, isang beses lang mga kabakerd. Nalabas na siya. O yan mga kabakerd, naalis ko na. Ito ay para lang doon sa mga taong gustong sumubok mga kabakerd, no? So sa mga taong ayaw naman, ay hindi ko po kayo pinipilit. Ito may crack na. May crack na siya, so tulungan na natin kaagad mga kabakerd para ano, hindi na siya madedo. Kasi pwedeng madedo sa loob yan once na hindi niya na kinayang lumabas. Ayan yung kanyang tuka, no? Kaya no. Ayan yung tuka niya mga kabakerd. So ang gagawin natin, bubutasan lang natin yan ng lapis. Ayan. Ilalabas lang natin yung kanyang tuka. Ayan. Gumulong na. So, pag nalabas na yung tuka niya mga kabakerd, kagaya niyan, pwede na natin siya ulit ibalik doon sa mga kasama niya. Alisin lang natin yung mga shell na wala ng laman. Ito. Tignan natin kung meron pa siyang dugo or ugat. Kung wala, ay meron pa. Ayan o, dumugo na mga kabakerd. Balik natin. So ayan. Ito kailangan na rin to ng tulong dahil wala na siyang dugo. Ito mga kabakerd, labas lang natin yung ulo nito. Papakita ko bukas yung resulta ng mga binalat-balatan natin mga kabakerd para ano, hindi ma-trigger yung iba, no? Kasi baka may magalit na naman po sa atin. Ayan mga kabakerd. So ayan, wala nang kailangan ng tulong. And then ito, ikot na natin itong mga hindi pa mapipisa mga kabakerd, no? Ikutin lang muna natin.
So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na bagong pisa, mga kabakerd. Ayan sila. Meron tayong mga cobra chickens. Cobra chicks, puro cobra tong naapat dito sa baba. At itong si Lucky. Lucky na lang pangalan yan, mga kabakerd. Swerte daw yung ganyan eh. Basta mabuhay lang siya. So iisa lang yung kanyang mata. Tabingi pa po yung kanyang bibig. Ayan. Takpan na natin, mga kabakerd, para hindi sila lamigin o hindi lamigin yung loob ng incubator natin. And then dito, mga kabakerd, di ko pa sila na ikakarton itong ating mga sisiw. Ayan sila, busy pa sila, kumakain pa. Ayan. Ayan, no, lahat yan ay galing sa ating incubator. So ayan, mga kabakerd, yung update dito sa ating incubator, no? Saka dito sa ating mga sisiw. Ayan, ganyan sila paggabi. Habang kumakain pa lang sila, then after nilang kumain mamaya, lalagay na sila kaagad sa karton.